Siyempre, ang ating palatuntunan ay sumasaimpapawid dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Makakasama natin sa ating technical side ang ating mga technical director, si Ana, at siyempre ang ating idol, ang macho guapito, si Ariel. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Meron pong panukala, mga kaibigan, ng isang mambabatas na ang pangalan po ay Representative Edgar Irice. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Irice ay dating, kung hanggang ngayon, dati po itong spokesperson ng Liberal Party. Alam ba ninyo kung ano panukala nitong si Edgar Irice, mga kaibigan? Siya raw ang Vice Chairman ng House Committee on Metro Manila Development. Yun, mga kaibigan, ano ho. Pero ang kanya pong proposal, kaugnay po nitong problema sa trapiko dyan sa EDSA. Abay, mga kaibigan, ipagbawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA sa mga oras na kung tawagin rush hour. Sa kanyang panukala, gusto niya na itong ban sa mga private cars during rush hour, mga kaibigan, sa pagitan po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Madalit sabi, 3 oras po yan, ano? At sa hapon, ganun din. Umaga't hapon Mga kaibigan, yung kanyang proposal, may rush hour sa umaga at yung rush hour sa gabi. Sa gabi, ganun din. Alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga, ng gabi. Ayan. 6 to 9 a.m. at 6 to 9 p.m. Ayun po, mga kaibigan, Ang talino nitong taong ito, Ako naniniwala, hindi bobo ito Si Irice, marunong yan Kaya nga yumaman sa mining yan Di ba, nung panahon ni Panot, mga kaibigan. Ang problema, ginagawa tayong loko-loko nito May masabi lang Kasi po, yung proposal na yan, unang-una nang tumututol dyan at sumopla dyan, mga kaibigan, walang iba kung hindi si Senator Tito Soto at saka si Senator Ralph Recto. Saan mo tatambak yung mga sasakyan na yan? Paano papasok yung mga kuwan? Walang sintido kumun Paano papasok yung mga sa eskwela o kaya sa trabaho, yun yung oras ng pasukan sa trabaho, di ba? Yung pagitan na yun. Kaya nga tinatawag na rush hour yan Hindi ho ba? O bagamat yung mga sumasakay ng mga pampasaherong sasakyan, ano rin yan? Pumapasok din ang karamihan dyan, hindi ho ba? Sa mga ganong oras. Mga patungo sa opisina nila, patungo sa eskwela, mga kaibigan, hindi ho ba? Pero para ipanukala mo na ipwera yung yung mga private vehicles sa mga oras na sinasabi niyang rush hour, mga kaibigan, isang malaking kagaguhan po yun. Meron ngang nauna rito nagpanukala
iban daw sa EDSA, o ang gawin daw sa EDSA, kung meron tayong color coding, di ba dati, talaga namang pinaiira nila yung color coding o number coding, di ba? Ang gusto naman mangyari nung isa, ewan ko kung sino yung ugok na nagpanukala nun, abay ano raw, gawin daw na ang dadaan na lang sa EDSA, imbes na number coding, depende na sa pangalan ng sasakyan, sa brand ng sasakyan. Halimbawa, Lunes, Toyota lang. Ay Martes, puro Nissan lang. Anong formula yun? Magbibilang ka ng paramihan ng sasakyan, kundi ugok yung nakaisip nun. Ano po, mga kaibigan? Talaga nagpapatraffic dyan yung mga bus eh. Di ba? Yung mga bus na yan, tingnan ninyo, kahit na kung kayo nagdadaan sa EDSA ng hating gabi, hating gabi na traffic pa dyan eh. Subukan mo dyan sa kanto ng ng Show Boulevard at ng EDSA, yung ibabaw, mga kaibigan, traffic ho dyan, kahit hating gabi. Bakit? Yung mga bus ho ay nakabalagbag eh. Ha? Hindi naman wala namang naipatupad na tamang formula itong MMDA, mga kaibigan, para malutas o kaya guminhawa man lang ng konti, kahit konti mapaluwag yung daloy ng trapiko diyan po sa EDSA. Ngayon, ito na naman, meron na namang nakisawsaw. Alam natin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman bobo yan si si Irishi. Ha? Ang tawag ho dito nila Tito Soto tsaka ni Senator Ralph Recto, yan daw idea na yan yung panukala na yan itong si Irishi, yan crazy idea, mga kaibigan. Hindi naman bobo yan, pero hindi ko lang alam kung crazy talaga yan. Kasi siyempre, kung yung panukala niya crazy, kung yung idea niya crazy, tawag mo rin sa nagpanukala. Ha? Baliw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. Sabi naman ho ni Senator Ralph Recto, it's a crazy idea. But people are free to suggest. Ayun. Bagamat crazy raw yung yung kanyang idea, mga kaibigan, ito si Irishi, sabi ho naman ni Ralph Recto, malaya naman niya na makapagbibigay ng suggestion ang sino man, mga kaibigan. Pero, coming from a congressman, tulad nito si Irishi, mga kaibigan, congressman hindi ba dapat ang ine-expect ng mamamayan dito sa ating mga mambabatas, pakitanggal mo na yung bed, Ana. Ang ine-expect o inaasahan ng publiko dito sa ating mga mambabatas, mapa-congressman niya, basta ikaw tumakbo ka sa mga, kaya nga kinakantsawan nga yung sila Bato, di ba? Sila Lito Lapid, o sino pa? Si Manny Pacquiao, pagka nagsasalita, napakababa nung ng mga kanilang napakababaw yung argumentong bata sa mga issue. Kasi, sila mambabata sila Ang inaasahan natin, sila yung gagawa ng mga batas na matatalino.
nagagawa ng batas para sa ating bansa at sa ating mamamayan. Ang problema, sa sobrang dami ng batas na walang kakwenta-kwenta, tignan ninyo nangyari dyan sa GCTA. Kung ano-ano na ang ano-ano na lang ang naiisip. Yan, isang example, yung batas na lumikha dyan sa Good Conduct Time Allowance na yan o GCTA. Sa palagay ko naman, wala naman talagang problema sa pagpapanukala ng batas dahil ang unang intensyon dapat ng batas yung sa ikabubuti, mga kaibigan. Nagkakaproblema tayo doon sa mga yung mga balangkas ng batas eh. Halimbawa na yan GCTA. Ginawa yung batas, hindi pa ginawang maliwanag. Kailangan pa gumawa ka ng implementing rules and regulation para maipatupad mo yung batas. Ngayon, ito ang nakita naman ng mga tiwali, ng mga magnanakaw na gustong magpayaman gamit ang kanilang pwesto, yung pagbaluktot naman doon sa interpretasyon at implementing rules and regulation na magpapatupad doon sa batas. Lahat kasi gusto pagkakitaan eh. Nakakita na ba kayo ng simula nung itong mga nakaraang administrasyon, hanggang ngayon, ang mga mambabatas, ang laging iniisip, pati itong mga agency ng gobyerno, sa pagpapatupad nila ng mga policies, iba't ibang agency ng gobyerno, lagi na lang may katumbas na bayad. Wala ka ng kilos na hindi mo babayaran eh. Dito, halimbawa, nung panahon ni convicted plunderer Erap Estrada, mga kaibigan, bilang alkalde ng Maynila, hindi ba pinagbababanatan natin yung vendors? Illegal vendors, illegal terminal. Bakit ho? Kasi ginagawa lang nilang illegal pagka walang bayad. Pero ang totoo, may batas bawal yun eh. Bakit mo lalagyan ng bayad? Yung batas. Hindi ba? Ibig mo sabihin, bawal lang yan pag walang bayad. Hindi talagang batas yun. Para mapatino, hindi ba? Katulad ng ginagawang katarantaduhan dyan sa EDSA. Lahat ng batas na ipatupad nila, mga policies, mga kaibigan, regulasyon, lahat may bayad eh. Yung mahuli ka ng camera, may bayad. Inimbento yung camera para manghuli at magkumita sila. Lahat ng batas, tinutumbasan nila ng bayad. Kaya ang mga Pilipino, ang mga mamamayan, wala na hong wala nang kilos na hindi sila pagbabayarin eh. At bali ba, yan yata yung pinakamadaling ipasa. Para mas madaling pumasa ang isang batas, kailangan tumbasan mo, lagyan mo ng katumbas na bayad, yung violation. Sigurado papasa. Bakit? Pere. Mga kaibigan eh. Doon na lang nakalambitin yung pagpapatino, Ang laging iniisip, pera. Hindi naman tumitino. Paano titino yan? Sasabihin mo, illegal parking. Pag nagbayad, hindi na illegal. Bawal pag hindi ka nagbayad. Di ba? Lahat na lang yan. May seatbelt law, lahat ng batas yata, itong mga walang hiya rito sa MMDA, yung Ajax, puro kawalang hiya yan eh. Mga kaibigan eh. Meron pang ASBO, yung anti-smoke belching, pero yung mga bus, hindi naman nila hinuhuli. Ang inaabatan nila lagi, private. Ito na naman, nakita ninyo, iniisip na naman itong damuhong si Irice, itong walang kwentang congressman, ang tagal na naging congressman ito. Alam ba ninyo si Irice? Nakilala ko yan, tatakbo pa lang konsyal yan eh. Mga kaibigan eh. Parang asong susunod-sunod yan dati kay Congressman Baby Asistio eh. Mga kaibigan, nung araw, kalain ninyo nung makatsambang naging konsyal,
ba nagtuloy-tuloy? Naging congressman. Pagkatapos, nung nawala na yung kanyang mga dinidikitan, natapos na yung termino niya, nakita ko yan isang beses. Andusing na, marusing na, marumi na yung t-shirt na puti lang, yung karaniwang panloob na t-shirt. Nakita namin sa isang bar. Tinuro ko pa nga sa mga kasama ko dito kila Jerry Yap Sabi ko, kilala niyo ba yun? Hindi niya, sino ba yun? Kasi nung nakita ko, medyo nag-alanganin mga kaibigan. Sino ba niya yun? Sabi ko, yun yung dating congressman si Egay Irice sa Caloocan. Ganun ba? Hindi ko alam kung ba't nandun. Sila pala, alam nila. Sabi, pinag-audition yung girlfriend niya Kapapanganak lang May kasama, mga kaibigan, pinagtatrabaho yung girlfriend. Siguro, lawa ng atik, di ba? Kasi nalulung din sa sugal yan Pagsusugal sa kasino, mga kaibigan. Akalain ninyo makachambarong kay Panot, di ba? Pag nung makapasok na yan sa pangkat nila Panot, Liberal Party, nagkaroon ng mining business bigla. Mga kaibigan, nakita ninyo mga swerte nito mga taong ito. Ngayon nakita mo, bundat, di ba? Bakit hindi sila nakakaisip ng matino? Ganyan talaga Kapag ang tao binaliw ng corruption, pag pinasok na ng corruption ang isang tao, tandaan ninyo, hindi na makapag-iisip ng mabuti. Kaya ganyan puro baluktot na napag-iisip niyan para lang may masabi na sila ay may ginagawa kunyari, may naipapakitang ginagawa. Ano kabuluhan nung pinapayo mong ipagbawa? Isip mo, bubuisitin mo yung pag-aaral ng mga estudyante, pepestihin mo yung mga papasok sa trabaho. Bakit yun lang ba sumasakay ng bus ang pupunta sa trabaho nila? Mga kaibigan, yun lang ba may importante na pupuntahan? Tingnan ninyo kung ano naisip, hindi yung totohanan mga kaibigan Ang naging problema dyan, sumobra dami ng bus dyan Hindi ba? Mga kaibigan, at saka hindi long range sa mga planning dito. Tandaan ninyo, alam nyo kung si Marcos hindi napabagsak nung kudeta, at nanauwi sa revolusyon, hindi naman talaga revolusyon yun Nagsimula yun sa kudeta. Kung hindi bumagsak si Marcos, palagay ko, matagal nang na-implement ang mga pangmatagalang programa dito sa Pilipinas. Palibasa, hindi na tuloy ni Marcos yung mga programa niya. Naudlot. Yung mga pumalit, tinarantado yung mga proyekto, hindi ba? Bigyan ko kayo na example, yung LRT. Yung LRT na yan, mahaba yan hanggang Cavite yan Ilang taon nang wala si Marcos, hanggang ngayon, hindi nila madugtungan yung LRT papuntang Cavite. Mga kaibigan hindi na tutuloy. Kasama yan sa mga blueprint ni Marcos. Bakit? Kasi po, yan ang solusyon, yan ang long-range planning para paghandaan mo. Katulad niyan, yung pagdami ng populasyon. Hindi ho ba? At saka sa panahon ni Marcos, regulated yung pagbili ng sasakyan. Hindi lahat pwedeng makabili ng sasakyan. Na-liberalize ang importation dito. Mga kaibigan, kaya lahat ng klaseng sasakyan pumasok na rito sa Pilipinas. Noong araw, hindi ka basta-basta makakabili. Ilang unit lang yata kada taon ang pinapahintulutang maibente. Mga kaibigan, hindi lahat lang may gustong magkasasakyan makakabili ng sasakyan. Mga kaibigan. Wala na. Pumasok na sila Cory. Binuksan na yung import liberalization. Nagsimula na. Nagpasukan na lahat dito. Gumulo na tayo, mga kaibigan. Pero yung
blueprint ni Marcos. Alin, yung mga coastal road na yan, hanggang Cavite, lahat yan, blueprint ni Marcos yan eh. Kaya lang na itutuloy dito yan pag magkakapera sila. Yung mga kasama sa blueprint ni Marcos na pagkakaperahan, yun lang ang tinutuloy nila. Pag hindi sila magkakapera, tinanin nyo yung MRT. Yung MRT, mga kaibigan mas bago yan na dihamak. Ilang taon nang wala si Marcos dito nung itayo yung MRT. Alin ang madalas masira? Yung pinatayo ni Marcos nung dekada 80 na LRT o itong MRT. Hindi ba yung MRT laging sira? Mga kaibigan, paano hindi ho nag-iisip ng long-range planning? Itong mga taga-MMDA, lalo na DOTR, puro tapal-tapal solution ang alam nito Kumbaga sa manggagamot, mga albularyo itong mga damuhong ito Ginagamit. Isipin ninyo, puro baka sakali. Tapos yung pagkailangan, may pera. May katumbas na pera. Wala nang pahinga taong bayan sa inyo sa pera. Sabihin niyo sa akin, ano pa serbisyo nila? Meron pa bang isiniserbisyo ang gobyerno rito sa mga yung mga may sasakyan, halimbawa, sa mga riding public, yung mga sumasakay din, wala na tanong ko sa inyo, nakapagdagdag ba sila ng karsada? Alin, yung mga skyway? May bayad ho yan, negosyo ho yan Hindi naman pampublikong yan, pero yan, titiyakin ko sa inyo, gumamit ng pera ng gobyerno yan. Hindi naman lahat yan, ng perang yan, pinagpagawa nila dyan galing sa kanila Meron portion yan galing sa gobyerno unang-una na yung ginagamit nilang daanan sa gobyerno yan Hindi ba, mga kaibigan? Pero para ka makadaan dyan, may bayad. Nakalimutan na nga ng publiko na yung ilan dyan mga dapat yan hindi na sila naniningil for pagka dumating na rin sa halimbawa, parang yung programa ni Ramos no na Build, Operate, and Transfer. Mga kaibigan, yung mga BOT projects, pagka nagawa mo, after, kung ilang taon yung kasunduan, kung 25 taon, 30 taon, dapat yan, tinatransfer na sa gobyerno. Wala na ho yun Hanggang ngayon, nangungulekta sila Alin, yung expressway na south at saka north, sino nagpagawa niyan? Si Marcos ang nagpagawa niyan hindi ba nasa laula yan nung pumasok na si Cory dahil pinag-interesan na ng mga negosyo? Di ba? Siyempre, yung mga makakakuha ng pabor sa kanila, mga kaibigan. I-develop nila. Nung una, sinabotage. Hindi pinaayos. Dapat gobyerno nagpapatakbo dati niyan Mga kaibigan pagka nasisira, kukumpunihin. Natatandaan ko nga yung nabanggit ko na minsan dito yan, di ba yung attorney si Perino Padua? Kinontra niya yan Yung pagtataas ng singil. Nagumpisa yan sa pagtataas ng singil. Sapagat napakamura dati ng toll fee na ibinabayad dyan sa... ngayon, makakapunta ka pa ba ng norte nang hindi ka, nadadaan ka dyan magkano gagastusin mo? 1,000, one way pa lang yun. Kung balikan ka, mga kaibigan, magkano yun? Sipin mo yan. Sa panahon ni Marcos inabot ko nga ito hindi na panahon ni Marcos nagtaas man, pero kasalukuyan dinidevelop na yung Skyway dyan sa South Expressway, mga kaibigan. Inabot ko pa ano bang administrasyon yung kay GMA yata Administrasyon ni GMA. Magkano lang yung sukat hanggang Alabang? Mga kaibigan, alam niyo kung magkano? 2 piso. Kasi isang kwan lang yun
isang kuwan lang yun, isang exit lang yun. Magmula sa Sukat hanggang Alabang. 2 piso lang eh. Ngayon, magkano bayad dyan? Ang mahal na. Hindi mo ba? Oh, kahit hindi ka dumaan sa Skyway, doon ka sa baba dumaan. Mga kaibigan, mahal pa rin yun. Ang laki ng babayaran mo. Wala eh. Hindi naman sila nagdagdag ng karsada para sa publiko. Wala naman silang nadagdag eh. Sa panahon ni Ramos, nadagdag yung C5. Pero ano kapalit ng C5? Pinagbebenta yung mga property, yung Port Bonifacio, di ba? Oh, mga kaibigan, ang laking property niya, no? Port Bonifacio. Akalain mo pinalayas yung mga sundalong nakatira dyan. Oh. Tapos ipinagbebenta. Kaya ngayon, nakikita ninyo yung mga global city na yan, di ba? Yung sa Taguig. Oh, mga kaibigan. Binenta eh. Oh, para kunyari, nakapagpagawa sila ng karsada. Ang pangit naman ng karsada ang pinagawa nila. Oh, traffic din dun. Di ba? Wala nang improvement. Oh, pagkatapos gawin, gano'n na lang. Mga kaibigan. Ngayon, si Elise, hindi ako naniniwalang bobo ito eh. Pagdating sa pera, talino niyan. Mga kaibigan. Kaya lang niya sinasabi yan, may sumuporta pa sa kanya, si Joel Bulsanueva. Mga kaibigan, suportado raw ni Joel Bulsanueva. Open daw siya sa panukalang ito ni Erice. Mga kaibigan, ano sabi nito ni Villanueva? Ito raw, umaasa raw siya na itong Metropolitan Manila Development Authority ay magpapalabas ng kanilang mga kinukonsiderang corresponding consequences. Why not? Siguro, yung tinutukoy niyang corresponding consequences, katumbas ng mga panukala, yung mga pwedeng maging resulta ng pagpapatupad kung sakali ng mga kanilang mga ipatutupad na patakaran, mga katulad niyan, yung halimbawa, tinuloy nila yan, yung kagaguhan na sinasabi ni Erice, mga kaibig. Umpisa pa lang alam mo makakaperwisyo na yan. Hindi po solusyon ang naisip nito, perwisyo hindi ba? Bueno, mga kaibigan, talagang ganyan. May mga taong kulang sa pansin Di ba? Hindi na napapansin kasi si Erice. Simula nung nawala yung mga amo niyang si Panot at saka si Marrojas, nawala na rin siya. Di na rin siya na pag-uusapan. May pagkakataon pa Gusto na lumipat, di ba? Siguro nakalipat na. Dito sa administrasyon. Mga kaibigan. Kaya wala nang oposisyon Sabi ko nga hindi naman nangangailangan hindi naman oposisyon ng talagang kalaban ni Presidente Duterte. Sino? Yung mga kasama niya. Di ba? Destabilize opposition. Hindi. Magdi-destabilize kay Presidente Duterte. Mga kasama niya rin. Kasi yan ang gagawa ng kapalpakan. Bakit ba sumasama yan sa administrasyon? Hindi para makabuti sa Pilipinas. Katulad ng mga iniisip ng mga gustong bumuti ang kalagayan ng Pilipinas na pangkaraniwang mga tao. Nag-iisip sana bumuti, mawala na yung mga magnanakaw. Di ba? Ganyan ang sinasabi ng mga kababayan nating nagmamalasakit sa bansa natin. Gusto nila magkaroon ng mga hanap buhay. Baliktad ang nangyayari. Nawawala ng hanap buhay yung mga Pilipino Tapos itong si Villar, mga kaibigan, nilalait-lait pa yung mga magsasaka.
Eh, mga hindi niya marurunong sa negosyo yan eh. Mga kaibigan. Eh, kaya nagkaganyan yung magsasaka dahil sa kanila. Hindi nila tinulungan. Eto alam ba ninyo, napakalaki na, napakaraming pera na, napakaraming politiko na ang pinayaman ng pork barrel? Gano'ng karami yan? Magkano ang pork barrel? Akala niyo ba nawawala yung pork barrel? Hindi naman hihinto yan. Natigil ba yan? Hindi naman natigil yan eh. Mga kaibigan eh. Gano'ng kalaki na naubos dyan simula nung magkaroon tayo muli ng Kongreso at Senado, ng Kamara at Senado, napakarami na. Yung pinag-uusapang ninakaw, dinambong nila Jinggoy, nila Bong Revilla, at ng kung sino-sino. Yung mga nasangkot sa PIDAP, scam. Magkano lang yun? Tignan magkakano sila. Ito 200 million, kay Jinggoy 200 million, ganon, di ba? Ay mga kaibigan, magkano pork barrel ng senador sa isang taon? 200 milyon eh. Eh ilang term na sila? Ilang taon na sila dyan? Mga kaibigan, ang senador 2 taon ng pork barrel, 200 milyon ang pork barrel kada taon. Ang congressman 75 milyon. Isang taon. Nag-away-away pa yung mga congressman. Meron pang komunista, may kaliwa, di ba? Sila daw yung makabayan. Eh, makabulsa yan eh. Mga kaibigan eh, makabayan black daw sila. Kailan kayo naging makabayan, mga walang ya kayo? Eh, kayo ito salot dito sa Pilipinas eh. Isipin mo, party list representative lang yan. Mga kaibigan, kakatiting lang ang boto niyan, na kinuha ang boto niyan. Akalain mo, bawat isang party list group nila, kumakatawan minsan, 3 ang representative nila. Eh, ang pork barrel, 3 doble pag 3 sila sa isang party list. Kasi equal footing sila sa regular congressman. Kung magkano yung nakukuha ng isang congressman, yun din ang makukuha ng isang congressman sa party list. Eh kung 3 ang congressman ng isang party list, eh di 75 million yun kada taon. Kaya nga yung mga yan, eh ayaw nang magsialis sa pwesto, di ba? Kaya naitatag na yung political dynasty. Ngayon, ito mga magsasaka, ito tatapatin ko kayo Nagkukwentuhan kami nung araw. Kasi si Mayor Lim, ang pinakagusto ko dyan, yung pagka kayo magkakasamang kumakain na rin ba, nag-aalmusal. Gusto niya yung pinag-uusapan ninyo puro may kaugnayan sa bansa natin, sa mga taong gumagawa ng mabuti, may kakayahang mga dapat gumawa ng tumupad ng kanilang tungkulin, yung tamang pagsunod sa kanilang mandato. Yan ang mga gustong-gustong pag-usapan ni Mayor Lim. Eh natanong ko siya dyan sa pork barrel sapagkat siya lang ang senador. Siya ang kauna-unahang senador na hindi tumanggap ng pork barrel. Di ba? Pinatawag pa sila ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo noong 2004. Naging senador si Lim. Ano ang sabi ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo sa kanila? Lahat ng senador, pinakiusapan sila. Na kung maaari, kalahati lang muna ang kunin nilang pork barrel. Siguro sa budget itong sinasabing ito para mailaan sa mas pwedeng proyekto ng national government. Baka gano'n, hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Alam nyo, doon nagsimula yan. Ano sabi ni Lim? Teka muna ho. Ako, hindi tatanggap ng pork barrel. Ang ipapakiusap ko lang sa inyo, yung pork barrel ko,
ay isama ninyo na pambayad sa kapital na pambayad ng utang ng bansa natin. Ng Pilipinas. May binabayaran tayong mga utang. Hindi doon sa tubo, ninyo isasama. Doon sa kapital. Ilaan ninyo ang aking pork barrel. Hindi ako tatanggap ng pork barrel. Basta kung ano yung pork barrel, para sa akin, doon ninyo ilagay yung katumbas na pork barrel o halaga ng pork barrel. Ilagay ninyo sa bilang pambayad, isama bilang pambayad sa kapital na utang ng Pilipinas. Bakit ganon? Kasi gusto ni Mayor Lim lumaya ang Pilipinas sa pagkakautang sila, gusto nila ibaon ang Pilipinas. Ibaon ang mamamayan sa utang. Ano pa ang naitanong ko kay Mayor Lim? Saan ba ginagastos yung mga pork barrel? Kung saan-saan ito, tanungin mo sa kanila niya. Sabi sa akin, ito, subukan mong itanong sa kanila. Tuwing sila kumukuha ng pork barrel, siyempre, isasama yan sa budget, di ba? Sa annual budget ng Pilipinas. Taon-taon yan ngayon. Nagde-deliberation na sila para sa budget sa susunod na taon, di ba? Nagde-deliberation na yan sa mga iba't ibang naka-schedule na yan, yung mga department at saka mga attached agencies niyan. Kinakausap na yan ng mga mambabatas, senador at saka kamara. Ito'y tanong mo, bakit sa kanilang mga pork barrel, ewan ko kung pagkatapos ni Mayor Lim, ganun pa rin basta yung bago siya maging senador at naging senador siya, ano natuklasan niya? Yan daw pork barrel, yung pag-justify niyan sa budget, siyempre i-include mo yan doon sa aaprobahang budget, di ba? Ilalagay mo, saan mo gagamitin ang pork barrel mo. Alam niyo, karamihan daw, kasama na pagdadala nila ng pondo, yung para sa patubig ng mga magsasaka. Isipin mo yun, simulat sa pool, ganun ng ganun, ang isinusumiti nilang justification na pagkakagastosan ng kanilang pork barrel sa national budget natin. Taon-taon niya na inaaprubahan, mga kaibigan. Ba't ganyan ang mga magsasaka natin? Tapos sabi ni Villar, hindi, dapat mechanized na ngayon ng mga farming Ito kasi mga tanga itong itong mga magsasaka natin Hindi kayo unlad ng ganyan-ganyan. Di kung yung perang mga nawala na yan, ginamit nyo ang mga magsasaka para i-justify ang pagsandok ng pork barrel. Kung yan, binastos talaga para sa kapakanan ng mga magsasaka, nangyari yung sinasabi mo. Sinisisi mo sila, ikaw yung kumita. Kayo yung nakinabang. Ginamit nyo lang sila. Ano katunayan? Di ba yung PDAP scam ni Janet Napoles Lim, yung mga foundation na gumawa ng brochure sa mga magsasaka, di ba? Brochure lang pala gagawin. Tapos pinagatian na nila yung pondo. Mga kaibigan, wala pala silang i-deliver na, halimbawa, pinagawa mo yung irrigation system. O kaya ibinili mo sila ng traktora para ipansaka nila. Kahit man lamang sana hulug-hulugan nila. Di ba? Sa abot ng kanilang makakaya, depende sa aanihin nila. Wala naman silang ginawang ganong tulong Ngayon sasabihin mo pa yung mga magsasaka tanga. Hindi marunong sa negosyo. Mga kaibigan, hindi nyo tinulungan Ginamit nyo lang sila. Di ba? Kinasangkapan ninyo. Katakot-takot siya. Pati si Lito Lapid sumabit dyan Ewan ko kung bakit na-absuelto.
Masama ang takbo ng mga nasa gobyerno at ang pinakamasakit, nananalo sila. Kasi nga, ang nangyayari, nagpapaligsahan itong mga kandidato, mga nasa gobyerno, sa pagalingan ng panluloko sa mamamayan. Kung sino maraming mapapaniwala, yun ang panalo. Pero manluloko rin yun. Kaya lang, kailangan galingan mo pag manluloko ka. Pag nakaupo na, doon mo na mapapatunayan. Magaling na manluloko tong hayop na ito. Di ba? Nanalo eh. Nanalo na eh. Mga kaibigan, yan po eh. Ang laki ng problema natin, mga kaibigan. Bakit ito? Patuloy yan. Walang napaparusahan. Hindi ho ba? Sa mga nagkakasala sa ating mga nasa gobyerno. Gawa nga tayo ng gawa ng batas. Pero laging yung batas na ginagawa, puro laban lang sa sa mamamayang Pilipino eh. Hindi maipatupad sa iba eh. Diba sinasabi natin kagabi? Yung batas natin mabait sa mga inchik. Ito isang example. Napanood ko nung isang gabi sa television. Siguro kayo napapanood nyo rin yung mga kababayan natin sa probinsya. Meron silang mga ibinebenta nila. Pinicture pa nga to sa mga documentary documentary program sa television. Yung tungkol doon sa, alam niyo yung ninanakaw ng China na mga clam, yung malalaki, nakabibi. Ano tawag mo ron? Ang lalaki nun. Clam, mga giant clam. Diyan sa inaangkin nilang teritoryo natin. Mga kaibigan, di ba? Hakot lang sila ng hakot dyan. Ang dami na nilang nahakot na yun. Alam niyo ba kung ano yun? Perlas yun eh. Pearl fossil yun eh. Mga kaibigan eh. Alam ba ninyo kung ilan ang edad nun? Libo-libong taon yun. Mga kaibigan. Ngayon, hindi naman nila hinahabol yun. Bahagi yun ng natural resources natin. Tama yung sinasabi nila. Pero narinig ko sa television, nung isang gabi, bawal daw ipagbili yun. Sino magbebenta nun, di ba mga Pilipino? Kasi maraming nakapagtago niyan eh. Hindi naman nila ninakaw yan. Atin yan. Ba't nila nanakawin yan? Atin yan eh. Nakuha nila yan eh. Meron nga akong mga kamag-anakan eh. Napanood nila sa television. Ipinature yan. Yung pala perlas pala yan. Doon nila natuklasan. Parang gano'n na niya yung nandiyan sa bakura natin. Kasi yung tatay nila mangingisda. Parang nandyan yung tinambak ni tataya niya. Patay na yung tatay nila. Yung ibang araw doon, binasag pa nila. Akala nila mga bato. May naghakot doon ng panambak na isinama pa yung iba ron. May natira silang konti, mga kaibigan. Pinaberipika nila ngayon dahil napanood nila. Pinatesting nila sa mga nagte-testing niyan. In-examine. Pearl eh. Meron pang yan eh. Meron pang scientific name eh. Kung anong klase. Kasi may mga klase pala yan. May classification pala yan. Yung pinakita nila sa aking certification eh. Yun yung mataas na uri ng pearl fossil eh. Mga kaibigan eh. Bakit ito pinagbabawalan yung magbenta? Bawal daw. Asan yung batas na bawal yan? Paano naging bawal yung nakuha nila yan? Tapos, hindi nila alam na may value pala yan. Ay lang sabi, kasi merong gustong kumuha niyan. Gusto masamsam nila yan. Hindi totoong bawal yan. Ginagawa nilang bawal. Mga kaibigan. Di ba mga katarantaduhan yan? Yung inchik, bawal pala yan. Di habulin ninyo. Kunin ninyo. Kumpiskahin ninyo. Makukumpiska nyo ba? Hindi. Kaya yung batas na sinasabi nyo, puro laban sa mamamayan eh.
Hindi nyo naman maipatupad sa iba eh. Na lumalabag sa batas eh. Katulad lang yan, GCTA. Pinagyayabang pa ngayon ha. Gumawa na raw sila ng bagong IRR, mga kaibigan. Mabuti siguro, pag-usapan natin ito, pagkatapos nating ihatid ang ilang mga mahalagang mensahe mula sa ating impilan. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back.